Riders. Good morning. This is K Riders, mga ka-riders. Good morning sa inyo lahat. This is K Riders. Isang panibagong paglalakbay na naman natin ito. Papunta na naman tayo sa ating destinasyon, sa ating trabaho. Dito na tayo sa Pulanlupa flyover dito sa Bilyarsipan. Good morning nga pala sa inyo lahat. It's Saturday morning. It's already 8:45. So gumagawa tayo ng ganitong dashcam dito sa para nakikita natin kung ano na nangyayari sa lansangan habang naglalakbay tayo, habang nagdadrive tayo. Mga K-riders, sana makapag aking favor lang sa inyong munting paki-like na lang and subscribe. Maraming salamat sa inyo, sa inyong panonood man lang sa aking munting channel na ito. Please like and share ang aking munting channel. Maraming salamat po mga K-riders, K-riders. Pasensya na kayo sa aking audio. Wala tayong wireless mic pa. Umu-order pa lang tayo, medyo bumili tayo ng medyo mamahalin. Kahapon nag-try ako mag-mic. Kaya lang hindi pa siya wireless, yung wired mic pa siya. So hindi ako happy kasi okay naman yung sound, kaya lang yung ginamit ko kaninang umaga medyo na siya eh. Hindi ko alam, siguro dahil mumurahin lang. Kaya ang pangit ng sound niya ngayon, hindi siya maganda. So hindi ko alam, baka it's either baka dito sa aking sa aking phone or sa may audio port. Parang yun yung nagkakaproblema. So sana yung order natin magandang klase na, kasi medyo may kamahalan yung order ko. Hindi ko na babanggitin kung saang marketplace yung po in order, pero hindi naman siya sa Facebook. Kaya nyo, gagawa ko ng video nyon pagka nakuha ko yung mic na yun. Gagawa natin ng vlog yung para makita nyo kung anong klaseng mic yung nabili natin. Hindi naman siya ganun kamahalan din siya, hindi naman siya ganun kamura. Actually yung mga medyo mamahaling microphone wireless nagre-range kasi yung mga 1,000 to 3,000 pataas o yung medyo mamahalan. So pagka medyo maayos na rin yung pagbablog ko at kumikita na tayo, baka bumili na rin tayo ng dashcam or yung action camera na pang motorcycle na pang vlog. Yun talaga pag-iipunan ko. So at saka nag-i-edit lang ako sa cellphone pasamantala kasi napaka-small channel pa lang natin. Bago pa lang tayo sa channel na to. Ngayon lang pala tayo nagsimula, ngayong 2025. So sana suportahan nyo naman itong channel ko. Although nag-uumpisa pa lang talaga ako, wala pa talaga ako, as in wala pang like, wala pang subscriber. So maraming salamat kung sino yung unang makapag-subscribe sa akin. Maraming salamat sa inyo. At ganun din sa mga unang manonood sa aking vlog. Sana makapanood kayo at tapusin nyo yung video ko. Maraming salamat. Again, this is K Riders.
Maraming salamat sa mga ka-riders natin dyan. Nandito na tayo. Actually, yung purpose lang natin talaga na to is parang dashcam lang yung ating video na to. So, tumitingin tayo kung ano man yung mga sakunong nangyayari, kung ano aksidente yung nangyayari dito sa lansangan. At minsan yung mga hindi maayos na pag-communicate sa mahal nating mga enforcer. Sana po maging maayos po sila sa kanilang paghuhuli. Hindi po sana sila nangungutong, hindi po sana sila unfair sa mga kanilang trabaho. Pasensya na kayo sa boses ko. Ako yung laging sinisipon tuwing umaga at tuwing gabi bago ako matulog. Minsan ganito. So ginagamot ko na lang to ng iniinom kong cetirizine. Sinus daw. Pag sinus kasi niya medyo makati, kaya yun yung gamot ko. Pero okay naman siya, wala naman. Yun nga lang, hindi gano'ng katagal, pasamantala lang. Siguro kailangan ko na magpa-check na ito sa doktor kasi medyo severe na rin yung sinus ko. Kailangan ko na rin inuman ng antibiotic. Dito na tayo sa Alabang Sapote Road. Medyo matraffic. Sana hindi ganon. Road na inaasahan natin. Saturday ngayon. So expect natin na matraffic to. Dito lagi nagbi-build up sa Pamplona, Las Piñas. Yung build up ng traffic ngayon, grabe talaga. Mga T-riders. Ayun, so tulad nga inaasahan natin dahil kampanyahan ngayon sa mayang eleksyon. Ayan, so sila minsan yung nagbi-build ng traffic. Ayan. Tamo, walang traffic eh. Ang bagal no isa na yun. Expect natin this Saturday hindi masyado matraffic, pero titignan natin kasi dahil nga election ngayon, marami talagang nangangampanya. So ayan, expect natin na matraffic, especially dito sa Mumo. Dito sa Pamplona ganun din, matraffic din dito. Siguro diretso to hanggang Casimiro. Yan dyan naman nagbi-build up ng traffic. Sa mga hindi taga Las Piñas,
Nasa Las Piñas area nga pala ako, yung mga binabanggit kong mga lugar. Nasa Las Piñas area ako, kaya yun po yung lugar ng mga main tigilan ng na sasakyan, Casimiro, SM South o Las Piñas. Yan. So, dyan po nagkakaroon ng build up kasi may crossing. Pinagaan naman natin, so hopefully na hindi ma-traffic masyado. Kasi pag umabot ka na ng 9 dito sa Alabantang Motorot, traffic. Especially pag weekdays. So sobrang traffic dito pag weekdays. Maganda yung maganda yung sound ng motor ko dito sa kusina ko. Simula na yung tinuro sa akin ni Tata kung paano ikabit. Ang husay talaga ng mekaniko na yun. Nagpapaayos ko nga pala tong Rusi ko sa kanya. Nagastos ako mga 7,000 siguro. Nagpapalit kasi ako ng shifter. So, yun ang mangyayari. Gusto ko talaga bumili ng actually yung isang mumurahin kong biniling microphone, mumurahin lang yun, wala siyang noise reduction, pero sana maganda rin kahit walang noise reduction. Yun, magandang mic daw yung may noise reduction, so kahit nasa lansangan ka sobrang ingay, pagka nakatutok sa iyo yung mic, hindi mo mararamdaman na maingay sa paligid dahil may noise reduction. Medyo tingin ko may kamahalan yung na yun, camera, wireless cam na yun. Guys, sa Las Piñas na ako.
Casimiro. Dito na po yung build up ng traffic, Casimiro. Casimiro Las Piñas nga pala. So, yung mga hindi taga Las Piñas, alam ko na hindi nyo kabisado yung lugar, pero kaya pinaliliwanag ko na nandito tayo sa Las Piñas area. So yung mga lugar na to, dito po yung mga build up ng traffic. Kaya po tayo nagbabanggit ng lugar para malaman natin kung saan ma-traffic. So mga hindi taga rito, siguro nakakatulong na rin itong vlog ko na to para alam nyo kung saan lugar yung ma-traffic kapag napunta kayo dito sa area namin sa Las Piñas. So ito mo yung mga mata-traffic na lugar. Sunod nating ma-traffic, South Mall. Pagkatapos South Mall, pwede na tayo magdire-diretso. Pa kanan tayo, Investment Drive, papuntang Daang Hari. Sa Daang Hari, wala na masyadong traffic kasi walang masyadong establishment doon. Wala masyadong mga mall. Dire-diretso na, pinaka-mall na siya, doon na sa may buong sa mismong sa destination ko na po. Yung destination ko nga pala, no, Alabang Vista Mall sa Ibiya. Las Piñas pa rin po yung area na yun, pero yun na po yung dulo, dead end na po ng Las Piñas. Boundary na siya ng Cavite, Muntinlupa at saka San Pedro. Sa mga hindi nga pala nakakaalam, no, yung Vista Mall ang may-ari niya ng mga Villar family. Kilala niyo naman siguro mga Villar, mga tumatangkong politiko po yan sila. So isa siya sa pinakamayaman sa buong Pilipinas. He is pure Filipino national. So yun, hindi po siya Chinese, pero isa siyang negosyante, same time politician. Ako mga Villar family, shout out sa inyo. Alam ko mga kahit na hindi kayo mahilig manood ng mga videos mga sa YouTube, alam ko mga kakilala nyo, baka napapanood nila itong vlog ko. So shout out sa inyo mga Villar family, sobrang yaman nyo, saludo kami sa inyo. Sana na itutulong nyo rin sa mga mahihirap yung inyong yaman. Maraming salamat. So Southland, Moonwalk nga pala, Moonwalk area, dito nga pala yung build up din ng traffic bago mag South Mall. Kaya po, sobrang haba ng traffic ko. Mga ka-riders, K-riders, huwag niyo po gagayahin to. Nagka-counterflow po ako kasi late na po ako sa trabaho, kaya ginagawa ko to. Pero ngayon lang naman, minsan lang tayo, hindi na tayo palaging nagka-counterflow. Bawal po yan mga K-riders, oh. No counterflow. So itong Moonwalk area, dito tayo. Ayan, Pure Gold Moonwalk. Dito po yung Moonwalk Las Piñas area. Sa mga hindi po taga Las Piñas at gusto nyong mapadaan dito at meron kayong pupuntahan dito, pupunta kayong Alabang, from Baclaran to Alabang. Itong Moonwalk area, isa po sa sobrang matraffic talaga kahit anong araw, dahil sa nandito po kasi yung main market nila, mga wet market po nandito po sa Moonwalk. Yung mga murang isda, mga murang prutas, mga bilihin na pangbahay, dito po mabibili. Napakamura po kasi dito, kaya marami po namimili rito. Isa po to sa lugar na to, sikat sa Las Piñas, itong market, wet market, kasi talagang dinadagsa ng tao kasi nga sobrang mura ng bagsakan ng mga paninda rito. Ito po yung Galunggong, ayan.
Yung mga galunggong nakakalat lang sa kalsada. So, yan po yung medyo mura-mura lang, 100 po. Sariwa pa rin. Meron din silang, ayan, mga prutas. Yan po, ito po yung Murmuk area, no? Wet market po yan. Sa gilid lang sila ng kalsada nagtitinda. Hindi naman sila pinagbabawalan. Siguro may permit ito ng barangay, kaya hinahayaan na sila dyan. Usually kasi pag weekend, wala talagang bawal. Hindi nila pinagbabawalan kasi nga andyan yung dami ng tao tsaka yung namimili. Kaya may mga gulay. Maganda ng mga gulay nila, oh. Ito na yung crossing ng Munwok, Marcos Alvarez at saka Alabang Sapote Road crossing. Ayan po. Yun po yung Marcos Alvarez. Kuya may dalang lechon. Nasa harapan naka Honda Click siya. Honda Click. Magdi-deliver siya eh. Lechon de las Piñas. Wow, Tagalas Piñas. Liti mo Tagalas Piñas talaga siya. Shoutout sa'yo, baka naman tignan mo ng iyong masarap na lechon. Kahit bawal, itirahin. Dahil kung ano yung bawal, yun yung masarap. Tama ba mga ka-riders? K-riders, this is K-riders. Shoutout sa inyong lahat. Kung ano yung bawal, yun yung masarap. Grabe naman. Ito nga pala yung Essence South Mall, Las Piñas. Ayan, napakalaking mall. Parang hindi ko alam kung sa lahat yata ng SM Mall. Parang pangalawa o pangatlo siya sa pinakamalaki. Yan. Lumawak na ng lumawak yan way back 2020. Nagtrabaho ko dito sa SM South Mall naman. Bilang merchandiser sa kanilang supermarket. Ang hawak ko Monteasy. Okay naman sila. Maganda yung patakaran nila. Tsaka mababait ang mga manager dyan. Nakakamiss nga lang. Going to nga pala tayo? Pilar. Pilar. Dito medyo nagbe-build up din ang traffic dito. Although hindi masyado. Kasi kaya naman nagbe-build up dito kasi may school zone. May school zone dito. Yan. Kaya nagbe-build up ng traffic. Although Sabado ngayon, dahil Sabado, maraming taong nakalabas dahil mga day off, walang pasok. Yan. So it's a weekend day. So maraming tao talaga ngayon pagka Sabado talaga sa lansangan. Expect natin yan. Expect the unexpected. So marami talaga tao pagka weekend sa lansangan, especially sa lansangan. Depende sa oras, oh. Meron ding oras na hindi masyadong matao. So meron ding oras na matao talaga dito sa lansangan pagka weekend. So alam na yan. Alam na yan. So ito nga pala yung aking tag. Alam na yan. Pag sinabing weekend, maraming tao, alam na yan. Ganyan po ang kalakaran sa lansangan. Especially katulad ngayon, it's election month. O election ngayon? Season election. Tama ba kung tawag doon? Election season. So correct me if I'm wrong. So sana mag-comment naman dyan kung tama yung pagkakabigkas ko ng
anong tawag dito? Season, election season. Hindi ko alam sa Tagalog. Oh, may mga gandang dilag. So kung meron tayo na upo na sa lansangan na hindi tayo hindi maganda sa ating paningin, pupunayin natin yan, babanggitin natin kung ano yung mga ginagawa nila. Especially mga enforcer na minsan hindi nila ginagawa ng tama ang kanilang trabaho. Yan. So sana kayo mga enforcer, no? Kayo yung bida ng lansangan, kayo po yung hari ng lansangan. So dapat ginagawa nyo po yung tama ninyong trabaho. Saludo po kami sa mga taong enforcer na ginagawa nila ng tama ang kanilang trabaho. Saludo po kami sa inyo lahat. Kami mga ka-riders, nagda-drive kami, ilang driver kami. So sinusunod din namin kung ano yung mga patakaran ng bilang ng traffic. So sinusunod namin yan. Although hindi po lahat ng mga riders, no, sumusunod. Dahil nga kaya nga nagkakaroon sila ng mga violation. Especially me, no. Especially ako. So nagkakaroon din akong violation na minsan hindi natin akalain na may nababiolate pala natin ng traffic. So hindi tayo Diyos, hindi tayo perfecto. Lahat po tayo nagkakamali. Kaya lahat din po tayo nagkakaroon ng violation. Hindi po lahat perfecto. Tao lamang po tayo. Ganon din po ang mga enforcer, no. In fairness sa mga enforcer, hindi rin sila tao, hindi rin sila perfecto. So nagkakamali din po sila sa paghuhuli sa atin. Kaya nga yung iba, ito nga pala, shoutout nga pala kay Congressman Busita. Sobrang saludo po ako sa inyo, Congressman Busita. Napakagaling niyo pong congressman. Same time, kayo po talaga ang aming sandigan as rider. Ayan, kayo po talaga ang aming sandigan, no? Kapag nagkakaroon kami ng problema sa mga enforcer, sa mga traffic enforcer, kayo po yung nilalapitan namin, especially kung wala naman kaming maling violation. Tapos sinuhuli kami ng hindi tama. So okay lang naman sila manghuli kahit na maliit na bagay. Hindi naman namin yung kinakaila. So kaya kami humihingi ng tulong sa inyo kasi meron kami talagang hindi masyadong knowledge sa paghuhuli. May time na pag alam namin talaga na may tama naman kami, kaya lumalapit kami sa inyo. Colonel Busita, maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa mga riders. Ako nga pala si